alam nyo, ma'am, minsan-minsan lang natin mahahasa ang English natin. Maganda yan. Gusto ko yan. Katunayan, ma'am, ayaw ko lang sapawan si Senator Tolentino. Pero kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga eh. Sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. Yung ibinabato sa atin ng ICC, nakaka-insulto to. Hindi ito dapat tanggapin nating mga Pilipino na magaan nito. Parang sinasabi nito na tayo ay mga engot. Tayong mga Pilipino engot dahil hindi natin alam na yung gobyerno natin hindi tumatakbo ng tama. Pangalawa, yung mga nasa gobyerno natin, isa't kalahating engot din. Mahirap naman yun. Wag naman ganun. Wag naman nilang, kung pukulan lang ng pagkaengot, baka mas engot sila. Maganda po yung sinabi ng ating mahal na kasama na si Senator Francis Tolentino na imbitahan yung ICC para magkaroon ng harapan. Alam nyo, ma'am, minsan-minsan lang natin mahahasa ang English natin. Maganda yan. Gusto ko yan. Kasi nung minsan na nandito yung EU, nagkataon lang na may press con ako doon sa kapihan dito sa Adriatico. Inahabot namin yon papunta dito dahil talagang ininsayo ko ang English ko doon, magdamag. Hindi ako umabot. Dito, maganda to pagka natuloy. Kasi kailangan ng once and for all, mapag-usapan na harapan, bakit ba tayo pinakikialaman nitong ICC? At ang sarap itanong sa kanila, sino ba nagrereklamo sa inyo? Sa taong bayan sa Pilipinas, wala naman nagrereklamo. Kayo lang, hindi ko alam bakit kayong iring-ire na ipakulong yung presidente na pinaka-well-loved ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung mas maganda, ma'am, nandyan sila talaga. Harapan tayo. Kasi saan tayo nakakita na nagsalita na ang Solicitor General. Nagsalita pa yung ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero sila, ano pa rin nilang tanggapin? Ano to? Ano ba tayo? Alipin ba ba? Parang gusto ko tuloy tanongin sila kung ang tingin ba sa atin, ano pa rin subject pa rin ba nila tayo? Maganda man yan. Ako gusto ko yan. Sana matuloy. Noong kami nag-meeting ng PDP Laban, kami nagkapit kamay at nanumpa na walang iwanan. Etong pagkakataon na to, walang iwanan. Katunayan, ma'am, ayaw ko lang sapawan si Senator Tolentino. Pero kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. Okay yun. Alam niyo po, si Senator Tolentino, yan ay isang ginagalang at talagang maraming tinanggap na parangal yan bilang mayor ng Tagaytay. At yan po ay nagsilbi sa MMDA nung panahon niya. At nung panahon niya, yun ho ang pinaka-ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Talagang napakalaki ng kinita. Kaya yung pagiging tapat po niyan na tao, yun po ay hindi natin dapat pagdudahan. At naniniwala po ako na pag dumating yung panahon, kung dadating nga yung panahon, na lilitisin si Bato at kailangan niyang bitawan ng pagiging senador niya para magampanan niya yung kanyang sinumpaan na tutulungan niya si Bato, gagawin po yun ni Senator Tolentino. Hindi po yun magsasalita ng isang bagay na hindi yun galing sa puso niya. Nako, Senator Bato de la Rosa, ayan, napanood nyo naman itong ating paunang video. Sasamahan kaya ni Robin Padilla talaga itong si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC. Ito kaya ay magkakatotoo kasi sabi nga nitong si Robin Padilla, pag inuli si Bato ng ICC,
isama na din daw siya. Hindi kaya pwedeng isama na lang lahat ng mga Duterte dogs, Duterte allies, DDS, DD shit, Dutae supporters, lahat ng mga bobong Dutae supporter isama na doon sa ICC. Nako, kaya lang mapupuno ang ICC. Medyo maliit lang yata yung pasilidad ng ICC, no? Hindi kasya yung 2,000 tanga. Ayan, nako ito kasi ang ating kaya ako to naalala itong video na ito. Kaya ako po shinare sa inyo. Ano kaya ngayon ang magiging stand ng isang Robin Padilla? Siya kaya'y magiging kakampi ng taong bayan para makakuha ng hustisya ang mga biktima ng EJK, or siya ay mananatiling Duterte? Sabi nga ni Robin, kahit daw sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. Pero iba na po ngayon ang sitwasyon. Meron ng warrant of arrest etong si Bato de la Rosa, nagkatotoo na. So ngayon, etong si Robin Padilla kaya talagang sasama sa ICC. Kapag po nangyari yan, mawawalan tayo ng 2 senador. Bakit? Kasi si Robin Padilla, pag sumama siya sa ICC, dapat na siya mag-resign. Kasi kapag sumama siya sa ICC, hindi naman siya papapasukin doon sa loob ng mismong ICC detention. Doon lang siya sa labas. Katulad ng ginawa sa kanya ni Digong, na natili lang siya doon sa labas at hindi po pinapasok. So, etong si Robin, magiging permanent resident na ba to ng ICC, ng The Hague? Sa the Netherlands, magiging na ba to? Lokal ng Netherlands, mag-a-apply na ba to ng doon? Ng kanyang residency doon. Tapos ito pong si Bato naman, 'di ba, mawawala din sa Senado. So 2 senador ang mawawala. Si Bato de la Rosa naman hindi na rin po makakapagsilbi yan kapag yan po ay nahuli ng ICC. So mawawalan tayo ng 2 senador. Hindi kaya pwedeng ang ipalit na lang natin diyan si General Torre na lang kaya. Kung pwede lang no. Kaya lang katulad nung nangyari nung inupo si Angara, Senator Sani Angara as DepEd bilang DepEd Secretary, ito pong si Senator Angara wala na pong naging kapalit, 'di ba? Yan po ang ating nakita diyan So, 2 kaya ngang senador ang mawawala sa ating Senado. Alam niyo po, pabor naman tayo diyan kung sumama naman talaga si Robin Padilla, kasi wala naman tong saysay ang kanyang pagiging senador. Wala naman tong silbi at wala naman tayo napapala diyan Ano ba napala ng mga Pilipino diyan kay Robin Padilla? 'Di ba? Kaya kung sasama siya kay Bato de la Rosa doon sa The Hague, sa labas lang, hindi sa loob, okay lang sa atin. At pabor pa nga yan sa mga Pilipino kung magre-resign siya, kasi yung kanyang sahod hindi po masasayang at hindi po matatapon lang sa wala ang pinaghirapan ng mga Pilipino na pagbabayad ng tax, hindi po mapupunta sa isang walang kwentang senador. So kung si Robin Padilla ay sasama po kay Bato de la Rosa, ano po ba ang inyong masasabi? Okay lang po ba sa inyo? Kayo po ba'y papayag na ang inyong idol noong bandang 90s, ang pinaka bad boy ng Philippine cinema ay sasama kay Bato de la Rosa? Okay lang ba sa inyo? Payag po ba kayo? Ano ba ang inyong opinion diyan? Di ba? At ito kayang si Bato magtatago kaya to o magpapatuloy kaya to sa sa pagiging mabuting tao, di ba? Kasi alam niyo po, lahat naman ng mga naging kasama ni Digong sa paggawa ng EJK na yan, ng tokhang na yan, mga mabubuting tao naman yan nung una. Kaya lang, dahil nga po na-impluensya na demonyo po ng isang katulad ni Digong,
talagang makakagawa na po ng krimen ang mga ganyan tao. Kaya po ako'y naniniwala na meron pa rin na mga kabutihang loob etong si Senator Bato. Nakita naman natin yan yung kanyang pagiging mabuting tao pa din. Nakita rin natin na meron pa rin siyang kumbaga katiting na kabutihan. Sana itong katiting na kabutihan na ito ay gamitin niya sa pagharap dito sa kanyang kaso sa ICC at wag siyang magtago. Kasi yan po ay natanggap niya o matatamo niya dahil nga po sa kanyang pagiging solid at loyal kay Digong. So lahat ng mga kumbaga pagiging masunurin ni Bato de la Rosa dito kay Digong, lahat po yan ay may hangganan, lahat po yan ay may katapusan, at lahat po yan may kapalit. Oo nga, at nailuklok siya ni Digong bilang senador, pero kung siya naman po itatanda na hindi kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang mga apo na mahal niya, 'di ba? Yun yung naano ko doon mahal na mahal ni Bato yung kanyang mga apo. 'Di ba? Yun yung kapalit. Naluklok ang senador, pero dahil sa pagsama mo sa kasamaan ni Digong, ikaw ngayon ay tatanda na hindi kasama ang pamilya. So kaya ni Bato yun, ano? Alam niyo, sa totoo lang, sa mga tao po na kumbaga parang ako naaawa o parang meron akong awang nararamdaman dito kay Senator Bato, dahil nang sinabi niya yung interview niya na ang kanya lamang iniisip yung tatanda siya na hindi kasama ang kanya mga apo. Kasi ako, laki ako sa lolo't lole. Mapagmahal sa apo etong si Bato. So yung ganong sitwasyon na sinabi niya yun, naawa ako sa kanya. Kaya lang, everything has put to an end, diba? Lahat po may katapusan lahat po ng kumbaga ginawa natin in the past, meron pong kapalit yan. Alam ni karma ang ginawa natin, alam ng tadhana kung ano ang mga masasamang bagay na ginawa natin, at kailangan yan pagbayaran pagdating ng tamang panahon. At eto na yung tamang panahon na dapat pagbayaran ni Bato de la Rosa ang kanyang pakikitungo, pakikisama, pakikibagay at pagsunod sa masamang utos ni Digong Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mga panig kayo ng mundo mo. Chup chup, labi labi, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.